Hindi naman ako araw-araw nadadaan dito sa Danghari to Alabang. Nagkataon lang meron akong lakad sa Alabang. Nangyari, siguro sa habang ng biyahe ko from Cavite to Alabang, nadaanan ko si Lola. Wala akong maibigay, wala akong ready cash or kahit anong pagkain. Nag-guilty ako, so hanggang sa pag-uwi ko, hindi ko na siya naabutan. Kaya ang ginawa ko, inipon ko yung mga delata sa bahay, may mga extra na damit, mga pantulog, yun nga yung mga ilang pagkain, pati yung cup kasi naalala ko nga si Lola sa arawan man o sa ulanan talagang bibilad yan para lang mabenta yung basahan. Ngayon, marami ako nalaman kay Lola na 85 years old na pala siya, talagang antibay pa ni Lola, nagbebenta sa gitna ng daan, ganyan. Kaya ayun, naawa naman ako kay Lola. At the same time, gusto ko rin maging aware yung mga kaibigan ko sa Facebook, lalong-lalong na marami akong kaibigan dito sa South. Yung sakali kung madaan sila dyan sa pwesto ni Lola, gusto ko yung kahit paano makapag-abot sila kung kaya nila. Kaya kahit mabili lang nila yung basahan ni Lola, pagbigay lang ng tulong. Nagulat na nga lang ako eh. Nung malaman ko na sa internet pala yung mga pangalan. Hindi ko alam yun talaga. Pero parang galit ako sa kanya. Kaya bakit niya kinalat ako yung ano ko sa internet, nakakahiya na. Sabi niya, na huwag kayo mahiya dahil yan sabi niya. Tutulong naman ang tutulong. Ang ayaw, pabiyaan na natin. Kasi naman nakita ko marami naman pumunta sa bahay, may dala-dalang kalating sakong bigas at saka kung ano-ano dyan. Tapos nakita ko maraming tao naglalapit naman sa akin. So, siyempre, hindi man masama. Saka tinulungan niya ako pagpatingin sa doktor. Doon ako naawang-awa sa kanya. Oo, laki ng hirap niya. Ay, biro mo yung kasama-sama niya sa akin doon hanggang naggutom-gutom din siya doon. Walang kain-kain. Habang inantabayanan ako na kung ano, tawagin na kung Pepe Ramos, kailangan ka na ganun. Sa x-ray po at sa puso, medyo tagalid po tayo kasi meron pong enlargement of the heart, meron din pong lung infection, possible pneumonia. Kailangan po nating ma-arrange na nga po yung schedule with internist or cardiologist. Naghintay lang po kami ng merong magbigay ng final schedule na mapupuntahan na lang namin si Lola. Maganda sana kung matuloy na yung sa eye check-up nila ng kanyang mga anak, 2 anak na lalaki. Opo, sobrang laki ng tulong. Sa totoo po, hindi ko po akalain na magsispread siya ng ganong kabilis. Pero nakakatuwa kasi marami po nagre-react na nakakatulong talaga yung social media, lalo na hindi sila nadadaan kumbaga sa area na to. O kaya yung mga iba na nadadaan sila pero hindi nila alam na ganun pala yung storya ni Lola. Almost 3 years na ako nagtatrabaho sa bahay through online job. Mostly ang clients ko from different countries like US, Australia. Ayan. Siguro naisip ko na mas binigay na rin to ng Panginoon yung ganitong responsibilidad sa akin kasi mas mabibigyan ko siya ng pansin kasi sa tulong ng work ko mas flexible yung schedule ko. Kasi pag nakakita po tayo ng ganitong mga matatanda sa daan, minsan unang pumapasok sa isip natin, naku, paano kaya kung ito yung nanay natin or yung lola natin? Medyo may kirot pag nakakita tayo ng mga matatanda. So iniisip natin kagad kung manggulang ba natin to, kaya ba natin sila makita na nagbebenta or nagpapakahirap sa daan. Yan. Yan. Atid natin tula sa ano nyo. Ano po yung dasal niyo para kay Maria? Bigyan na siya mabuting katawan at mabang buhay at sana maganda pa rin ang buhay niya.